Bumalik ng ilang minuto bago ang pag-atake sa fort, ang White Dragon Cavalry ay may malaking kalamangan laban sa mga gwardiya. Si Evelyn ay nag-iisa na nagwawasak sa buong larangan ng digmaan, walang makapigil sa kanyang espada. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Patayin silang lahat. Agad na sumugod ang mga Swordmaster, sumusunod sa utos. Nakatayo si Evelyn sa gitna ng labanan, nag-isip. Ang Team 5, pinamumunuan ni Chiner, natalo ng mga ganitong kalaban. Hindi maaari. Mayroong hindi tama. Habang nagtataka si Evelyn, isang bala ng kanyon ang dumiretso sa kanya. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakailag, ngunit nasunog ang kanyang balabal. Sumeryoso ang mukha ni Evelyn. Ito ay isang pag-atake ng kanyon. Lahat magtanggol. Sa kanyang sigaw, hindi lamang ang White Dragon Cavalry kundi pati na rin ang mga gwardiya sa fort ay nataranta. Tumakbo sila para iligtas ang kanilang mga sarili. Isang bala ng kanyon ang tumama sa isang gwardiya na nagdulot ng kanyang kamatayan. Dumating ang mga Swordmaster. Kapten, ayos ka lang ba? Tanong nila. Tumango si Evelyn. Nakarating kayo sa tamang oras. Ito ay isang malawakang pagbabaril. Kailangan nating umalis dito, kung hindi mamamatay tayong lahat. Sumang-ayon si Min na intindihan. Pumunta tayo sa panlabas na pader sa kabaligtaran ng pagbabaril. Biglang may lumabas na system notification, nakakuha ka ng mind door. Na-unlock ang function ng utak dahil sa masaganang pagkain. Nagulat si Min, isang bagong skill sa ganitong oras. Palalakasin nito ang bilis ng pag-iisip at aalisin ang mga pag-aalinlangan. Kailangan ko ito. Biglang lumitaw ang maraming impormasyon sa kanyang isipan, mga mapa at estruktura ng fort. Kailangan kong piliin ang pinakamahusay na plano. Lumapit si Evelyn at hinawakan ang balikat ni Min, bakit ka nakatayo dyan? Kailangan nating tumakas. Magising ka. Hinawakan ni Min ang kamay ni Evelyn. Nagulat siya. Ano ang gagawin mo? Wala tayong oras. Seryoso ang mukha ni Min, kailangan nating bumalik sa loob. Nagulat si Evelyn. Hindi ko alam kung narinig ko ng tama. Gumuho ang lupa sa kanilang paligid habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo. Nagtaka ang mga Swordmaster sa likod. Gusto niyang bumalik tayo sa lugar kung saan muntik na tayong mamatay. Nasa kamay niya ang buhay namin. Ipinaliwanag ni Min, kung tatakbo tayo ngayon, tiyak na mahuhuli tayo sa isa pang pagbabaril o ambush. Iyon ang plano nila. Gamit ang mind door, mabilis na kumalat ang kanyang synchronization sa paligid. Sinuri niya ang bawat posisyon. Ang kaliwa ay puno ng mga pampasabog, ang kanan ay inaatake ng mga kanyon. Kung gayon, pumunta tayo sa hagdan pababa. Mabilis silang tumakbo, sinusundan ng mga pagsabog. Tinitiyak ni Evelyn na walang maiiwan. Sa huli, narating nila ang isang pader. Sandali, dead end ito. Sinabi mong magtiwala kami sa iyo. May plano ka ba? Sabi ni Evelyn. Gumuguho ang mga pader sa itaas. Lahat humanda sa pagbangga. Sigaw ni Evelyn. Kinagat ni Min ang kanyang labi, puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang mamatay ang sinuman dito. Sumiklab ang kanyang lakas. Ipinusta ni Min ang lahat sa kanyang desisyon. Gumuho ang fort sa apoy. Nakatayo ang Swordmaster doon, pinagmamasdan ang lahat. Iulat, Commander. Pinalawak na ang lahat ng mga artillery range. Iginiit niya ang kanyang espada. Huwag kalimutan ito. Ito ay paghihiganti para sa Young Master Asen. Maging maingat. Walang pagkakamali ang papayagan. Dalhin niyo ang kanilang mga ulo kahit na sila'y durog. Sir, may gumagalaw sa mga guho. Ang White Dragon Cavalry ay nakaligtas sa pagguho. Akala ko mamamatay na ako. Tulad ng inaasahan, mayroon kang plano. Sinira mo ang sahig sa huling segundo. Kung hindi, tapos na tayo, sabi ni Evelyn. Biglang dumating ang mga gwardiya. Sino kayo?
Paano kayo nakarating dito? Nagising si Min. Ang mga labi ng Black Skull. Bakit sila narito? Nag-imbestiga tayo dito dati, walang anuman. Nakita ni Min ang isang grupo ng mga tao na nakakulong. Walang iba kundi ang Team 5 leader na si Chiner SB. Nakakulong siya, sugatan at bugbog. Mabilis silang pinalaya. Masaya akong buhay ka pa, Chiner. Ngunit ito ay kamangha-mangha. Mukhang hindi kayo nagulat, sabi ni Evelyn. Nawalan si Chiner ng isang binti, at ang iba pang mga Swordmaster ay nawalan ng braso. Tumayo si Evelyn. Naghihinala na ako. Sa ganitong kaguluhan, mayroong tiyak na isang espiya. Ngunit hindi ko inaasahan na sasaksakin nila kami sa likod. Tumutol ang mga nakatataas na Swordmaster. Ito ay isang hayagang pagtataksil. Kailangan nating gumanti. Huminga ng malalim si Chiner. Huwag hayaang kontrolin ng damdamin ang iyong isip. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Handa silang hulihin tayo mula pa sa simula. Sa ating kasalukuyang puwersa, hindi tayo mananaig. Dapat nating ipaalam ito sa Black Snow sa labas. Sumingit si Min, hindi maaari. Wala tayong tulong mula sa Black Snow kanina. Nangangahulugan iyon na nilipol na nila ang mga puwersa ng Black Snow. Sa labas. Iyon ang dahilan kung bakit tayo pumasok sa fort sa halip na sumugod sa labas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na mabibigo tayo. Mayroon pa ring paraan upang manalo sa laban na ito. Tumingin si Min sa mga gwardiya. Inilibing nila ang kanilang mga kasama sa pagsabog. Iyon ay nangangahulugang sinusubukan nilang tapusin ito ng mabilis. Hindi nila maaaring pahabain ito ng matagal. Seryoso ang mukha ni Min, tiyak na babalik sila upang suriin ang aming mga katawan. Kapag sila ay hindi nag-ingat, magtatagumpay ang White Dragon Cavalry. Ito ang magtatapos sa labanan. Tinitigan ni Chiner si Min, iniisip. Mayroon siyang mind door sa edad na yon. Ngumiti siya. Siguro matanda na ako. Mukhang mayroon tayong ilang mahuhusay na tao sa operasyong ito. Kinuha niya ang isang tungkod at pinatayo ito sa lupa. Tama ka. Hindi tayo upo at maghihintay. Susundan natin ang plano. White Dragon Cavalry, magtipon. Magiging tama ba ang plano ni Min o magkakaroon ng isang malubhang pagkatalo? Sa isang panig ay ang White Dragon Cavalry, at sa kabilang panig naman ay ang Swordmaster ng angkan na naghahanap ng paghihiganti. Sino ang huling tatawa sa labanan na ito?